to the 82nd Golden Globes. You were incredible in Dune. Oh, woke up for all of your scenes. What a year you've had. Glenn. Couch shots and you'll go, oh, that was before. Moms are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. Mocking God and using his name as a cuss word is nothing new for Hollywood. But less than 48 hours after the Golden Globes blasphemy, Hollywood was on fire. Tonight, a new fire breaking out late this evening in the Hollywood Hills. Who would have ever thought this? Los Angeles is on fire. Burn through LA all the way to the ocean, and there's not a thing we can do about it. The scene horrific. This is new aerial video of a 6th fire, the Sunset Fire, based in the Hollywood Hills. Firefighters there doing everything they can, but there simply aren't enough of them to fight the horror that has exploded. Tinuya nila ang Panginoong Diyos. Pagkatapos po ng kanilang social gathering ng mga ito, ng mga godless town na sinasabi nila, kinabukasan po mga kababayan at mga kapatid, nagpadala ang Panginoong Diyos ng isang sunog na hindi nila inaasahan na mangyari sa kanila. Ngayon, natupok yung mga bahay nila. Alam nyo ang nangyari? Yung mga kapatid, hindi po nasunog yung bahay. Yun ang totoo. Karamihan doon sa mga nandun sa party na yon na tinuya nila ang ating Panginoong Diyos. Yun po ang talagang winasak po ang mga bahay. Mga kapatid at mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Ang bago nating pag-uusapan ngayon ay yung mga bumabatikos po sa Iglesia ni Cristo na walang ibang makita kundi kasiraan at laging puro paninira. Lalong-lalo na po ang paninira po nila sa ating minamahal na kapatid na Ka Felix Manalo na pinaniniwalaan po natin na sugo sa huling araw na talagang siya po ang katuparan ng mga hula na kinasangkapan po ng ating Panginoong Diyos para itatag ang Iglesia ni Cristo dito sa Pilipinas. Ito yung hindi maamin po ng mga kumakalaban sa Iglesia ni Cristo at mga bumabatikos dito. Kagaya po ngayon, mga kababayan at mga kapatid, malapit na naman po ang kaisahan ng Iglesia ni Cristo. Itong paparating na eleksyon. Ang unity vote o tinatawag ng mga kalaban na block voting. Kaya dito, nagsisilutangan po ang mga paninira po sa Iglesia ni Cristo. Wala po silang makita kundi puro paninira at kasiraan. Pero hindi nila alam, mga kababayan at mga kapatid, ang Iglesia ni Cristo ay napakaraming mga bagay-bagay na ginagawa para makatulong po sa ating bayan. Yung mga paglingap po sa mga kababayan natin na nasalanta ng mga bagyo. Mga kalamidad na talagang halos ito na po ang naging kahirapan po ng ating bayan. Lalong-lalo na po sa mga kababayan nating mahirap. At hindi lang dito sa Pilipinas, mga kababayan, dahil pang daigdigan po itong kahirapan na ito. So, ang ginagawa po ng ating pamamahala ay yung paglingap po sa mga mamamayan. Kagaya po ng nangyari doon sa California, yung wildfire na nangyari. Yung mga Hollywood na mga mayayaman doon ay hindi po nakaligtas sa sunog na nangyari. Maging yung mga mayayaman na mga celebrity ay natupok ng sunog. So dito po, ang Iglesia ni Cristo po ay talagang nanguna po sa pagtulong at namigay po ito ng napakaraming mga pangangailangan po nila doon. Ating panoorin kasi ito yung hindi alam ng mga kumakalaban dito na sinasabi nila kulto, mamamatay tao, nandudukot ng mga tao para maging miyembro.
tumatanggap daw ng mga pera para sa politiko. May utang daw ang Iglesia ni Cristo sa mga Duterte. Kung sino man daw ang pagkaisahan ng Iglesia ni Cristo ay tumatanggap daw ito ng bilyon-bilyon. Yan po yung mga laging sinasabi ng mga antikristo na laging bumabatikos na hindi po nila alam itong mga pangyayaring ito na ginagawa ng pamamahala. Na lahat po, hindi lang po dito sa Pilipinas ang pagtulong. So, panoorin po natin itong ginanap na paglingap ng pamamahala sa California. Mga kapatid, nakakaiyak po ito kasi isipin nyo mga mayayaman na bansa, tinutulungan po ng pamamahala. Hindi lamang dito sa Pilipinas. Dito po, laging nagagalit po ang mga antikristo na sila po ang laging nangunguna sa pangbabatikos na hindi nila nakikita ito, hindi nila binabalita kasi nga nagagalit sila pag ang Iglesia ni Cristo ay tumutulong sa ating mga kababayan. Paglingap sa mga mahihirap, lalong-lalo na yung mga hindi nating kalahi. Kaya dito sila nagagalit mga kapatid, hindi nila binabalita, lalong-lalo na yung mga mainstream media, galit na galit sila. Kaya tayo nang magpakita dito. Ipakita natin, ay naku mga kapatid, magiging proud po kayo na miyembro ng Iglesia ni Cristo pag ito pong mapanood nyo. Tears of joy po, kasi nga po, baging ang mga mayayaman na bansa ay nililingap po ng ating pamamahala. Kasama ng mga kapatid doon na talagang natuwa sila. Alam nyo ba mga kapatid at mga kababayan, kaya naparusahan itong Hollywood sa California dahil hindi sila naniniwala sa Diyos. Kaya yung mga bahay ng mga antikristo doon natupok. Alam nyo ba yung bahay ng mga kapatid doon? Hindi nasunog ng wildfire. Yun po yung hindi maipaliwanag na pangyayari. Bakit yung mga Iglesia ni Cristo sa California, yung bahay nila hindi nasunog? At ang mga nasunog, yung mga hindi naniniwala sa Diyos. 'Di ba may mga may mga Hollywood actors, actresses na mga hindi naniniwala sa Diyos. Kaya sila pinarusahan po ng Diyos. Wala silang Diyos. Kaya yung mga kapatid doon, iniligtas ng Ama. Kaya panoorin po natin ito mga kapatid. Destructive wildfires in Southern California have killed at least 27 people, left over 200,000 to evacuate, and more than 12,000 structures destroyed or damaged. And while fires remain active and many continue to be devastated, we discover how families remain hopeful after receiving care through an outreach event in Pasadena. Christine Andrade gives us the details. Ayan, no? Thousands of people are under evacuation orders in Southern California as strong winds fuel new wildfires in the Los Angeles area. I have never seen flames from my house like this, ever. The visuals of the Southern California fires that became headlines known throughout the world. Caused by drought and other factors like the Santa Ana winds, the over 30-plus fires continue to devastate families in its wake. The two largest being the Palisades and Eden fires are likely the fourth and second most destructive fires in California's history. And they've left families without homes like Juliana's. We lost everything, our home for over 45 years. Of course, it's all like material stuff, but like it holds memories. Juliana and her family is just one account of many trying to figure out how to move forward. But in recognizing these great struggles in the surrounding areas of the Eden fire, families would be met with concern and care through an outreach event.
In Pasadena, members from the Ecclesiastical District of Los Angeles County united to put together a Care for Humanity event, preparing care packages filled with daily life essentials and non-perishable foods, distributing them to families in great need. It's been really awesome to be seeing everyone come together and do things like this, and honestly we appreciate it so much. It's really nice. It's gonna help us out a lot. Anything, we don't have anything, so anything, seriously anything helps. And there was a little bit of performances from little ones. It was really nice to see. It was inspiring. And then there was a prayer for everyone affected, and it was really nice. And the care packages, obviously, we appreciate it so much. Others like Harvey, a member of the Church of Christ, who had to evacuate with his family, were also thankful for today's event. Night before the actual fire happened, we didn't expect it to reach us. My house was one of the 3 in my neighborhood to survive. 2 houses next to me, and the house right next to me, completely gone. But our house remains. It's been tough. It really has been. But we're taking it a day at a time. You know, I've never been used to being the one to receive. I'm always trying to help them, but being able to receive, we didn't have much when we were able to evacuate. So once we saw what was in the bag, we're like, oh wow, this actually does help a lot. It has affected us greatly. I think there's, so many different calamities that happen, but this one definitely hit close to home. It's our community, it's my family, my immediate family that has been affected, and there's not really, there's no place for them to go back home to, and that it's not going to be the same. All we can do is really just be there for them, be present, and provide their necessities, and the support really is, what we've been doing, and they're just so grateful for the support, the love that they felt today. That the church, not only helps the brethren who are also affected in the neighborhood, but also our fellow men. The Care for Humanity that the church, through the leadership of Brother Eduardo V. Manalo, continue to do is not only to give them the things that they need, but also to let them feel that they are so loved, and we care for them. Out of love of Brother Eduardo V. Manalo, not only for us, members in the church, but even to our fellow men, especially those who are affected with this calamity that continue to happen here in our area in Los Angeles County. And also this is in obedience with God's commands to us, that is to help our fellow men. It's really amazing on how our leaders think about our safety, our well-being. They always were reaching out. So I'm very, very thankful to all of our leaders, not just district, but also in the Philippines. And at the same time, all the essentials are there to be able to help out to everyone. Diba mga kapatid? Diba nakakaiyak? Diba nakakaiyak kasi natutuwa tayo na yung mga kapatid doon na nasunugan kasama ng mga hindi kapatid na mga nakatira sa California dahil sa wildfire na nangyari, halos natupok lahat ng mga bahay ng mga tao doon, ng mga residente. Talagang nilingap sila ng pamamahala, mga kapatid. Di ba nakaka-proud? Talagang makikita nyo po talaga na ang pamamahala ay talagang nakafocus po talaga sa paglingap. Kahit hindi mga miyembro ng mga kapatid, kahit hindi po miyembro ng Iglesia ni Cristo, ay talagang tinutulungan po. Na yan ang hindi po makita ng mga antikristo, ng mga laging naninira
sa ating kahalalan. Lalong-lalo na si Epifanio Labrador. Sila Aling Marina laging naninira na mga kung ano-ano mga sinasabi nila. Pati yung isang Indian na Hindu-American na si Chris Sasahay na sinabihan na tayo ay kulto. Kita nyo, anong ginawa sa kanila ng Diyos? Pinarusahan sila. Si Epifanio hindi makababa ng bundok kasi sinampahan po siya ng patong-patong na kaso. Itong si Chris Sasahay, haharap po ito ng mga legal issues dito. Pati si Aling Marie, malapit na rin ito mga kababayan. Kaya tingnan nyo yung mga antikristo na kung ano-anong sinasabi nila sa ating pamamahala na diktador, dinidiktahan ang mga miyembro, ito'y isang uri ng kulto. Diba? Bakit natin idinadalangin ang ating leader na si Ka Eduardo Manalo? Yun yung mga tanong nila. Diba? Mga kababayan, kasi nasabi nila para daw tayong isang uri ng mafia na bakit daw pagka binatikos ang Iglesia ni Cristo ay parang mga langgam. Hindi nila alam, tayo kasi sagrado po ang ating pananampalataya. Pagka nagsabi ka ng mga ganyan na paninira na wala kang batayan o resibo, talagang magagalit kami. Magdadamdam kami. Dahil mahal namin ang aming pagka-Iglesia ni Cristo. O, tignan nyo yung mga iba. O, itong naganap na sunog dito sa California. Di ba karamihan dyan, mayayaman, mga hindi naniniwala sa Diyos? O, tignan nyo, di ba meron silang gala? Halimbawa, ngayong gabi, may gala po yung mga mayayaman doon. Mga celebrity na mga nasa Hollywood. Tapos may nangyari doon na botohan. Sino daw ang naniniwala sa Diyos? Binoto nila, wala pong bumoto kahit isa. Mga kababayan, zero God. Tapos nagtawanan sila na tinuya nila ang Panginoong Diyos. Pagkatapos po ng kanilang social gathering ng mga ito, ng mga godless town na sinasabi nila, kinabukasan po mga kababayan at mga kapatid, nagpadala ang Panginoong Diyos ng isang sunog na hindi nila inaasahan na mangyari sa kanila. Ngayon, natupok yung mga bahay nila. Alam nyo ang nangyari? Yung mga kapatid, hindi po nasunog yung bahay. Yun ang totoo. Karamihan doon sa mga nandun sa party na yon na tinuya nila ang ating Panginoong Diyos. Yun po ang talagang winasak po ang mga bahay. Tinupok ng dagatang apoy na pinadala ng Panginoong Diyos. Tignan nyo po. Kaya itong mga bumabatikos po sa Iglesia ni Cristo na walang makita kundi paninira, lalong-lalo na itong isasagawang eleksyon na bakit daw kailangang diktahan ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo para bumoto. Wala daw kalayaan. Lagi daw sunod-sunuran, uto-uto. Pero hindi nila alam na tayo, sagrado ang pamamahala. Sagrado ang utos ng pamamahala na kailangan nating sundin. Dahil yan ang ating sinusunod. Noon pang mga unang siglo. Kaya tignan nyo, manalo-matalo itong pagkakaisahan ng Iglesia ni Cristo. Ang lubos sa panalo, ang Iglesia ni Cristo. Kasi, nandito ang tunay na paglilingkod. Nandito yung tunay na pagsunod. Na walang napahamak ng mga kapatid na hindi sumunod sa pamamahala. Ito ang kinakatakot ng mga antikristo. Na bakit mabilis ang paglaganap ng Iglesia ni Cristo. Mabilis ang pagdami ng mga miyembro. Kasi nga po, nakikita po ng mga taga-sanlibutan na sa kabila ng kahirapan,
sa kabila ng mga pag-uusig sa buong Iglesia ni Cristo, ang pamamahala at mga miyembro ng mga kapatid, hindi ramdam ang kahirapan. Na kahit magunaw ang mundo, hindi natatakot ang Iglesia ni Cristo kasi nga po, ayon po sa aming pinaniniwalaan, malapit na po talaga ang pagdating ni Cristo. Na ang pinaniniwalaan po namin, si Ka Felix po ang the last messenger na talagang itinakda na dyan po nagagalit yung mga kalaban. Mutuya sa Iglesia ni Cristo. Kagaya nila Chris Sasahay na pinasok ang kapilya. Sila Epifanio Labrador. At marami pang iba mga kababayan, mga celebrity na tinuya ang Iglesia ni Cristo. Yung isang Tulfo na journalist, tinuya ang Iglesia ni Cristo. Diba? Tignan nyo, napariwara. Yung tatlo niyang mga kapatid, magaganda yung mga karera sa kanilang mga profesyon, sa politika. Tignan nyo. Yung isa, pinarusahan ng Diyos dahil tinuya ang Iglesia ni Cristo eh. Yung isang direktor sa TV na nagbiro na sa umulan daw ng dugo, na naginip daw siya, habang nagrarally daw yung Iglesia ni Cristo noon, nagtakbuhan daw dahil umulan ng dugo. O, tignan nyo, kinabukasan, nung nangyari, inatake sa puso. Pinarusahan ng Diyos. Meron ding pinarusahan na dalawang pangulo ng Pilipinas. Tinuya din ang Iglesia ni Cristo. Anong nangyari sa kanila? Di ba? Ginipit nila ang Iglesia ni Cristo. Anong nangyari sa kanila? Pinarusahan din sila ng ating Panginoong Diyos na kumakalinga po sa buong Iglesia ni Cristo. Hindi nila alam na ang Iglesia ni Cristo merong tunay na Diyos na talagang kumakalinga at nagsasanggalang. O tignan nyo, merong abogado na nagsilbing abogado nung nagrebelde sa Iglesia ni Cristo noong 2015. 'Di ba? Kala mo hero na ipinagtanggol yung gustong manggulo sa Iglesia ni Cristo. Anong nangyari sa kanya? Naparusahan din mga kababayan. Napariwara. Dahil nga po, kinalaban nilang Iglesia ni Cristo na hindi nila alam na lahat ng mga kumakalaban ay pinaparusahan talaga. Hindi nyo ba napapansin yan? History yan, mga kapatid at mga kababayan. Meron ngang meron ngang history ito ha. Wala pa ako noon. Matagal na po itong history at talagang karanasan ng mga kapatid. Yung nangyari po sa templo noon, pinasok po ng mga sundalo. Hindi malaman ng mga sundalo bakit hindi sila makagalaw. Diba? May mga ganyan. Hindi nagtagumpay yung gustong pasukin yung templo ng mga sundalo noon. O nung nangyari. Naparusahan sila. Diba? History po yan. Meron ding isang antikristo na galit sa Iglesia ni Cristo. Nagdala ng granada sa loob. Talagang nagkunwari na gusto niyang sumamba. Nagkunwaring kapatid. Nagdala ng granada. Alam niyo nangyari dun sa taong yon. Hindi nakagalaw. Diyos po ang pumarusa sa kanila. Binigyan sila ng parusa ng Ama. Hindi nakagalaw yung taong yun. Yung binigyan ng pasugo na tinuya ang Iglesia ni Cristo habang yung mga kapatid ay namimigay ng mga pasugo, yung tao na binigyan niya, na nagyabang, ano yan? Pasugo po. Gawa-gawa lang yan ni Felix Manalo. Hindi yan totoo. Inedit nyo lang yung mga nandyan. Sabi ng kawa, hindi po, kung ano po yung nasa Biblia po, ito rin yung nandito.
dito sa pasugo na ito. Eh di yung tao na yon, tinanggap niya. Anong ginawa ng tao na yon? At tumuya sa Iglesia ni Cristo. Pinagtawanan yung pasugo. Pinanggatong niya. Ginawa niyang pangluto ng kanin. Anong nangyari? Kinabukasan, inatake. Mga kapatid at mga kababayan, sa hindi malamang dahilan, tinuya kasing Iglesia ni Cristo. Ayun, pinarusahan ng Diyos. Kaya itong mga kumakalaban po sa Iglesia ni Cristo, mag-ingat-ingat po kayo. Kasi lahat po ng mga kumalaban na tumuya sa Iglesia ni Cristo sa aming pananampalataya, ayaw niyong maniwala o maniwala po kayo sa hindi. Totoo. Totoo lahat ng mga sinabi ko. Saksi mga kapatid dyan. Lahat ng mga kumalaban po sa Iglesia ni Cristo na napahamak dahil wala sa katwiran. Nung unang mga panahon, nung sila Moses, sila Abraham, sila David, patawid yung mga kapatid natin na Israelita na tinutuya ng kaharian ni Parao. Nung hinahabol sila ng mga kawal ni Parao para patayin ito, hinati ng Diyos yung dagat. Pinatawid yung mga Israelita na talagang iniligtas sila. After makatawid ng mga kapatid na Israelita, nung mga lingkod ng Diyos, nung itong mga sundalong kawal ni Parao na, ibinalik ng Diyos yung dagat, nalunod, lunuran yung mga kawal na ito. Oh, 'di ba? Pinarusahan sila. Ganyan po makapangyarihan ng Diyos ng Iglesia ni Cristo. Maniwala kayo sa hindi, yan ang totoo. Kaya itong sila Epipanyo, tignan nyo. Ramdam ang parusa ng Diyos. Si Chris na Sahay, ramdam na. Si Aling Marie, ramdam na din. At yung iba pang mga tumutuya sa Iglesia ni Cristo. Hindi makita yung mga kagandahan na ginagawa ng Iglesia ni Cristo. Patuloy na dumarami yung mga miyembro. Araw-araw may mga nadudoktrinahan, may mga naaakay na gustong mag-Iglesia ni Cristo. Yan ang hindi alam ng mga nasa labas. Napakarami pong ginagawa ang pamamahala para makatulong sa ating mga mahihirap na kababayan. Kahit nga mayayaman, tinutulungan eh. 'Di ba? Yan ang hindi matanggap ng mga antikristo talaga. Tignan nyo yung mga gustong mapabagsak si Sara Duterte dahil sa mga ibinibintang sa kanya ng mga pangungurakot daw sa pera ng bayan na puro gawa-gawa lamang. Tignan nyo. Hindi sila sumunod sa payo ng Iglesia ni Cristo. Nagkakagulo yung Pilipinas. Hindi maharap ng mga leader natin yung mga pangunahing problema ng ating bayan. Na sana yun yung pagtuunan para magbigay ng kabuhayan, mababang presyo ng mga bilihin, patigilin yung mga iba't ibang krimen na nangyayari ngayon. Tignan nyo, anong ginagawa nila? Puro hearing, laganap ang korupsyon. Mag-comment kayo kung mali yung mga sinasabi ko. Laganap yung mga nagpupulburon. Online pa nila ginagawa. Hindi sila natatakot sa ating batas. Nung panahon ni Tatay Digong, walang ganyan. Mga takot yung mga durugista. Pero ngayon, lantaran po. Mag-comment po kayo kung mali mga sinasabi ko. Tapos sasabihin nyo, kinakampihan ng Iglesia ni Cristo ng pamamahala ang mga Duterte. Hindi po. Nakikita lamang ng pamamahala na pag itinuloy itong impeachment na ito, lalong magkakagulo ang bayan. Hindi makapagtrabaho ng maayos ang mga namamahala sa ating gobyerno. Yun po ang ipinapahiwatig ng pamamahala. Yan po ang ibig sabihin ng National Rally for Peace.
Wala pong kinakampihan ng Iglesia ni Cristo dito. Yun nga lang, yung mga kritiko, alam nyo na, sinisiraan ang pamamahala. Sinasabihan nilang binayaran ng bilyon-bilyon. Sinasabihan nga nila yung mga kapilya nakasanla daw sa bangko. Ang Philippine Arena daw, utang daw ang pinampagawa. Hanggang ngayon daw hindi pa bayad. Na-garantor daw si Pangulong Duterte para umutang ng 8 billion ng pamamahala. Hoy, mahiya kayo! Ni Singkong Duling, wala pong utang ang Iglesia ni Cristo. Yan po ang totoo. Magagawa ba ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo na tumulong sa iba't ibang panig ng mundo? Mamigay ng mga tulong? Kung puro utang? Sinong may utang na mamimigay ng mga tulong sa iba't ibang panig ng mundo? Eh di lalong na bankrupt. Common sense po. Mga antikristo. Kaya kayo, wala kayong magawa, di ba? Kaya tayo nandito para ibalita yung mga magagandang balita na ito na hindi alam ng mga kumakalaban po sa Iglesia ni Cristo. Kaya mga kapatid at mga kababayan at yung mga basher po namin, ituloy nyo lang yan. Lalo kayong mapapahiya. Kasi lahat ng mga sinasabi nyo habang tinutuyan nyo ang Iglesia ni Cristo at ng pamamahala, kaming mga miyembro ay patuloy kaming nagkakaisa. Patuloy na lumalaganap at dumarami ang Iglesia ni Cristo na umaanib dahil nakikita nila ang magandang ginagawa ng Iglesia ni Cristo. At ito talaga ang pinili ng Diyos. Ito talaga ang sasalubong kay Kristo sa mga huling araw. Yan po ang pinaniniwalaan po namin. At ang the last messenger, si Ka Felix Manalo, na hindi po mawawala sa aming doktrina na pinapaniwalaan. Si Ka Eranio Manalo, hanggang ngayon kay Ka Eduardo Manalo. Mahal po namin ang aming pamamahala. Mahal po namin ang aming pananampalataya. Lagi kaming susunod. Ano man ang maging pasya nila, ay buong puso kaming makikipagkaisa. Yan po ang hindi matanggap ng mga antikristo. Yung mga walang Diyos. Yung mga basher. Na sinasabi nyong kung ano-ano, kulto. O. Hindi nyo alam ang ibig sabihin ng kahulugan ng kulto. Bahala na kayo. Basta kami, solido ang aming pagkakaisa. Lalong lumalakas po ang aming pananampalataya. Salamat po mga kapatid. Sana po palike at i-share nyo po ito. Magkomento kayo saang lugar po kayo. Ano pong lokal nyo. Sa abroad ba kayo o nandito kayo sa Pilipinas? Salamat po. Once again, ako po si The Wonders sa Philippines. Para sa ating mga kapatid. Tayo po ang isa sa mga nagtatanggol sa ating pananampalataya para sa mga mapanirang mga tao na sumisira po sa atin at tinutulig siya ang pamamahala. Nandito tayo para kaisa sa pagtatanggol. Mahalin natin ang ating pananampalataya, mga kapatid. Salamat po.